Sa kasalukuyan ay muli na namang namumulutan ng bagong issue sa internet ang ating mga kababayang netizens sa social media, at ito ay tungkol sa usapin ng originality and creativity sa mundo ng content creation. At ang pinagmulan nito ay ang isang content creator na nagngangalang Stefano. And itong Stefano na ito ay medyo mabigat din na content creator to, dahil meron siyang 1.58 million subscribers sa YouTube at meron siyang 4.1 million followers sa Facebook at meron siyang 6.4 million followers sa TikTok. So medyo malaking content creator din to. And siya ay nag-post ng kanyang saloobin sa social media patungkol sa mga content creators o multiple content creators na noticeable na kinokopya o ginagaya yung kanyang content style, kung paano siya gumawa ng content. And bagamat wala naman siyang binanggit na pangalan, ay agad namang natukoy ng ating mga kababayan na ang content creator na to ay yung Facebook page na Rhea Vlogs. Isa itong page sa Facebook ng isang 6 na taong gulang na batang babae na ang kanyang mga content ay pinamamahalaan ng kanyang mga magulang. Kapansin-pansin kasi na hindi nilang basta adoption ng content style and aesthetics ang nangyayari, kundi na-replicate na nito ang content style aesthetics ng mga contents ni Stefano. Mula sa mga close-up, low angle framing, pati mga facial expressions at pati na rin yung background music na ginagamit ni Stefano, which is yung all-star ng bandang Smash Mouth. Bagamat wala namang binanggit na pangalan si Stefano at napaka-respectful at magalang at polite naman yung pagkapahayag niya ng kanyang mga saloobin, pero pinulutan siya ng mga nagalit na netizen na supporter ng Rhea Vlogs dahil nagalit sila na parang pinatatamaan ni Stefano yung bata. And since polarizing topic ito, then to the rescue naman yung mga supporters ni Stefano at sinasabi na dahil magalang naman yung pagkakasabi ni Stefano ay usapin lang ito ng reading comprehension. Ika nga ay hindi lang naman talaga nila naintindihan na maigi kung ano ang ibig sabihin ni Stefano. Ngayon, pagdating sa paggawa ng content, kailan ba natin masasabi na ang isang content ay original o kinopya lang o ginaya lang? And meron mga nagsasabi na hindi naman siya dapat magreklamo o hindi naman dapat magreklamo si Stefano dahil kahit naman yung content niya ay may pinaggayahan siya. Na kung tutuusin is totoo naman yun, dahil lahat naman tayo ay may pinaggagayahan. And para magbigay ng mas magandang paliwanag dyan is kumonsulta tayo sa isang libro ni Austin Kleon na Still Like an Artist. Ngayon, dito sa infographic ng libro ni Austin Kleon, ito yung pinaka-synthesis or pinaka-summary ng laman ng libro ni Austin Kleon na Still Like an Artist. And sa libro na to, kumbaga ang pinaka takeaways nito is yung konsepto ng yung mga konsepto ng pagdating sa paggawa ng content or paggawa ng art o kung ano pa. At ang pinaka core concept nito is nothing is original. Kumbaga gaya nga ng sinasabi ng iba na wala namang original dahil lahat tayo ay kumokopya lang, dahil ang bawat bagong idea ng isang art or isang content ay mash up or pinagsama-sama lang na idea na nanggaling sa iba. Kumbaga ang bawat isang content ay mash up or remix ng mga mas nauna pang content na yung mga idea na yon is pinagsama-sama niya at nakagawa siya ng sarili niyang original na konsepto. Ngayon, dun tayo sa salitang steal, nakaw. Bagamat hindi ito yung literal na nakaw na pagnanakaw, pero ito yung creative na pagkuha ng idea mula sa iba at gagawin mo siyang parang sayo. Kumbaga, gagawa ka ng isang transformative na proseso para maging unique pa rin yung mga idea na pinagsama-sama mo galing sa multiple sources. Gaya nito, so tignan natin. Meron binabanggit dito na if you steal from one author, it's plagiarism. Kumbaga pag sa isang content creator or author mo lang kinuha yung idea, then plagiarism yun kasi kinokopya mo siya 1:1. And pagka kumuha ka from multiple sources at pinagsama-sama mo, then yun naman tinatawag na research. Kumbaga nag-research ka na itong isang idea na to maganda to, and then
isasama ko to, i-stitch ko to, pagsasama-samahin ko yun, makakagawa siya ng sarili niyang original na remix na mga naunang idea. And kahit sabihin pa natin na may pinagayahan ka, matatawag mo pa rin na original mo yun. Ngayon, meron tinatawag na good theft at meron tinatawag na bad theft. Ngayon, pagka sinasabing bad theft, kumbaga kagaya ng binanggit dito na kung kumuha ka lang sa isang source ng idea at kinopya mo yun 1:1, that is considered bad theft. Kasi nga talagang kinuha mo lang as is, talagang 1:1, talagang naging replica yung content mo nung naunang content creator. Ngayon, yung good theft naman na sinasabi or yung creative na pag-reference dun sa mga naunang idea is kung kumuha ka ng mga idea from multiple sources at nakagawa ka ng sarili mong original na content. So bagamat may pinagayahan ka, original mo pa rin yun. Ngayon ay basahin naman natin yung post na pinagmulan ng lahat, which is yung post ni Stefano. And okay, so ang sabi niya rito is I've seen multiple creators copying my content. So dito malinaw niyang sinabi na talagang ginagaya na yung content niya, meaning yung content style. Kung paano niya, yan, yung mga binanggit kanina, yung mga camera framing, facial expression. Sa umpisa, so nilinaw niya rito na sa umpisa is nag-enjoy naman siya, nagustuhan naman niya. So ayan, malinaw. He found it fun and enjoyed it. So in this case, sabihin na lang natin na baka no mga time na yon is flattered siya na nagustuhan ng mga tao yung content niya, kaya ginagaya. And then eventually napansin niya na napapadalas na tong ginagawa ng mga tao. So siguro kasi pagka ginagawa nila is nagte-trending din, nagkakaroon din ng maraming views, kaya ang logical na next step nila is gumawa ulit ng isa pang content or more contents na kagaya nun para magkaroon ng maraming views. So bagamat nag-enjoy si Stefano sa umpisa, pero kung napapadalas ng ginagawa at walang transformation na nangyayari from referencing from him, ay hindi nagkaroon ng dagdag, hindi nagkaroon ng transformation, 1:1 pa rin. At sinabi niya rito na naniniwala siya na ang bawat isang content creator ay may potential. So potential, sabihin na lang natin na potential na makakreate ng kanya-kanya nilang sariling unique na idea para makilala yung mga content nila. And mas gugustuhin niya na makagawa sila ng unique nila na idea, which is kagaya na sinabi ko kanina, mas maganda yon. Kumbaga kumuha ka from multiple sources, and then yung multiple sources na yon is i-mash up mo, i-remix mo para makagawa ka na sarili mong unique na concept. So bagamat may reference ka, coming from preceding references is original pa rin yun. Kasi wala naman talagang idea na completely 100% nasa kasaysayan ng sangkatauhan ay wala pang ibang nakaisip kundi ikaw lang. Walang ganon, walang makakagawa nun. At kung may makagawa man nun, yung talagang completely original na idea na ikaw pa lang ang nakaisip, then most probably hindi makaka-relate yung ibang tao doon, kasi kung ikaw pa lang ang nakaisip nun, hindi magiging relatable yun. Hindi nila yun maiintindihan kasi ikaw lang ang nakakaintindi nun. Sa dulo ng araw, ang ugat ng issue na to is misunderstanding, and misunderstood ng mga tao or ng ilang mga tao yung sinabi ni Stefano, dahil hindi naman niya binashiriya dahil wala nga siyang binanggit na pangalan in the first place, at napaka-respectful naman yung nung pagkakasabi niya. And pangalawa, misunderstood ng mga tao yung definition or kahulugan ng salitang originality, na para sa ibang tao, ang makaisip ng isang idea na so unique ay hindi pa naisip ng iba kahit kailan. That is very unrealistic at walang makakagawa nun, dahil kaya natin naiisip ang isang bagay kasi nakita na natin ito noon. At yung mga naisip at nakita natin noon becomes an idea na nagiging material para makagawa ka ng sarili mong transformative process para makakreate ng sarili mong original na remix ng isang konsepto na magiging originality na pwede mong angkinin na sa'yo
na galing sa iba't ibang idea mula sa mga naunang sources. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, maaring paki-like, share, subscribe, and hit the notification bell. And once again, I'm Juice Pancho. I'm out. Yeah.